Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Marcus chapter 7 verse 1 hanggang 13. So ito po yung mabasa natin. Mga kaugaliang katuruan. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod ng katuroang minana, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsil, sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga tinuturo ninyo, at marami pa kayong tinuturong katulad nito. So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcus chapter 7 verse 1 hanggang 13. Sana po is nagustuhan nyo yung Bible verse natin ngayong araw. At kung nagustuhan nyo, please follow, like, and share the videos at subscribe din kayo sa aking YouTube channel. So magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan dahil ang second coming ng Panginoong Hesukristo ay malapit na pong dumating. Magpabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. You cannot enter to the kingdom of God unless you become born again. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye. Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Lucas chapter 8 verse 1 hanggang 3. So ito po yung mabasa natin. Mga babaeng naglilingkod kay Jesus. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena na may 7 demonyong pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Lucas chapter 8 verse 1 hanggang 3. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.